scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, magandang tanghali po sa atin lahat. Ito naman po yung lingkod, Feni Codemus, Monday ng tanghali dito sa ating balitang halian. Ito po yung lingkod, Feni Codemus. Nagsasabi sa inyong mabuhay tayong lahat. Okay, ito po ang ating mga kakalsadahan sa araw na ito. Tingnan natin ang balintawak. Arpid, yan. Okay. Para sa kabuuan ng ating ang mga muna natin ngayon. Sa ulo ng mga balita, new model ng China sa Ayungin Shoal, sinupalpal. Tag-ulan, mapupurnada sa El Nino ayon sa Pag-asa. Manhunt operation ng NBI kay Kibuloy, inilarga na sa Davao. Pangulong Marcos, bet tumikim ng pares, balot, paboritong street food. Charger pumutok, 86 na taong gulang na lola, patay sa sunog sa Maynila. Work permit ng Pogo foreign workers, tigil na, ayon sa DOLE. Convicted na si Guerrero, may derogatory record, ayon sa BI. Cedric Lee na ipasok na sa Bilibid. Tayo tumanggap muna ng mga balita sa labas ng ating studio. Okay, kasamang Karotong June. Hello, Sir June. Ngayong araw ngayon, buwan ng Abril 6. So, Mayo. Ngayon Mayo na pala ngayon. May 6. Ayan, happy birthday muna kay Mayor Rani Lacuna. Deklarado mo lang pasok kayo na Mampe. Okay. Sa lahat ng mga eskwelahan, elementarya, public, pati itong mga city college ng lungsod ng Maynila. Walang pasok dahil sa sobrang init. At ako sa Mampe, pinasasalamatan ng lungsod ng Maynila. Dahil nag-level up na ang Universidad ng Maynila, isa sa pamangkasan na pinatatakbo ng pamahalang lungsod ng Maynila, ang pagpapasalamat mula kay Manila Mayor Hani Lacuna, kasama sina UDM President Pelma Carlos Dria, ang UDM Region and Honorary Consulate to Republic of Peru na si Ambassador Francis Chua, na nanguna sa pagbubukas ng bagong technology wings sa nasabing pamangkasan, kung saan may mga bagong highly tech facilities and equipments at unveiling rebulto ng embador sa labi bilang pagbibigay karangalan sa kanyang generous contribution sa UDM University. Naroon din sa okasyon sina Vice Mayor Yul Serbo, ang malbahay ni Ambassador Chuan na si Ma'am Betty ang kanilang mga anak na si Dr. Rejan L. Tabeyo, UDM's Director for Quality Assurance Accreditation, Compliance and Linkages Emmanuel Chris Gatdula, Director for Information and Communication Technology, at UDM Vice President Controllership Jeffrey Litan. Alam mo, Ma'am Pe, labis ang pagpapasalamat ng City of Manila sa bagong technology na totoong pinangalanan naman sa nagbigay ng bagong computer sa pangalan ni Ambassador Chua at yung pagre-rehabilitate ito sa 3 computer laboratories at 4 na lecture rooms, maging ang hiwalay na M-Comfort rooms para sa
lalaki at babae. Ayon kay Lacuna, ang pagsasamoderno ng public school sa Maynila ang isang top priorities ng pamahalaang lungsod, na kung saan matatandaan kamakailan lang ay pinasinayaan din ng lungsod ng Maynila ang 3 state-of-the-art school buildings, kabilang na ang Manila Science High School, Rosauro Almario Elementary School, Dr. Alejandro Albert Elementary School. Ang lahat na ito ay 10-story, Ma'am Pen, at kompleto ang modernong pasilidad at kagamitan. May air conditioning pa at elevators, pati na gymnasium, Social na tayo, no? Library. Oo. High-tech na lusod ng Maynila, Ma'am Pen. Meron pa yung library sa kantin, mga high-tech pa rin. Mga tanggapang layunin, mga pagbigay ng inspirasyon sa mag-aaral para sa lalo raw mag-aral ang mga estudyante. Yan ang mga balita, Ma'am Pen, mula rito sa Luzon ng Manila. Ito si number 8. Yunang Sures, nag-uulat sa Kakampi Online. Iyon. Okay, thank you very much. Ayan, no? Social na ang Kamaynilaan talaga. Diba? Saan ka nakakita ng ganyan? Diba? May elevator? Diba? Ang galing. Okay, thank you very much, Katotong June, number 8 ng Kakampi. Kakampi 8. At ngayon sa ating mga balita, mariing itinanggi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang umano'y pagkakasangkot ng Department of National Defense sa kasunduan sa China hinggil sa new model sa Ayungin Shoal. Ito'y matapos sabihin ng Chinese Embassy na nakipagkasundo ang Armed Forces of the Philippines Western Command sa China sa tinatawag na new model para sa pamahalaan sa sitwasyon sa Ayungin Shoal. Ani Teodoro, isa itong charade upang bigyang katuwiran ng illegal na pasensya ni West Philippine Sea. Sa katunayan, ilang araw matapos siya maupo bilang defense chief noong Hulyo last year, hindi niya pinahintulutan ng anumang ugnayan sa pagitan ng DND at ng Chinese Embassy mula anong mag-courtesy call si Ambassador Wang Xilian. Nilinaw rin ni Teodoro na wala silang partisipasyon sa sinasabing new model at nakakapagtaka na lumabas ang issue matapos ng squad meeting sa Honolulu sa Hawaii. Sinabi pa ni Teodoro ang new model claim ay malinaw na pagtatangka ng China na isulong isa pang kasinungalingan upang hatiin ang mga Pilipino at mawala ang pansin sa kanyang labag sa batas na presensya at mga aksyong exclusive economic zone ng Pilipinas. Dagdag pa ng DND chief, we advise our citizen, the media, and the international community to beware of China's method of manipulation, interference, and malign influence in furthering its own interest. Yan ang sabi ng DND chief. Una na rin tinanggi ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang new model sa pahayag na wala namang bagong pagsisinungaling ng China. Maliwanag aniya na ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na aktibidad sa Ayungin Shoal alinsunod ito sa international law. Samantala, maantala ang pasok. Maantala ang pasok ng tag-ulan sa bansa dahil sa epekto ng El Nino phenomenon o ang panahon ng tagtuyot. Ayon sa Pag-asa, karaniwang pumapasok ang tag-ulan sa huling ng buwan ng Hunyo. Paalala muna natin ang ating ulat panahon o mapupurna. Ngayon na araw ng Lunes ay asahan pa rin natin na magiging maganda at maliwas sa panahon sa buong bansa. Asahan pa rin natin ang malinsangan na panahon.
Pero may tsansa pa rin po ng mga isolated na mga pag-ulan dahil sa thunderstorm, lalo na po sa bandang silangang bahagi ng ating bansa. Dahil sa mainit na panahon, mataas pa rin ang temperatura ngayong araw na aabot ng 35 degrees Celsius sa Metro Manila. Mas mataas naman na 38 degrees Celsius sa Tuguegarao City. Sa Lawag, aabot po ng 34 degrees Celsius. Sa Baguio, 27 degrees Celsius. Dako tayo sa ibang bahagi ng ating bansa. Inyo makikita, sa Calayan Islands, aabot po ng 35 degrees Celsius. Puerto Princesa, nasa 34 degrees Celsius. Sa mga kababayan po natin, sa Metro Davao, ngayong araw, aabot po ng 34 degrees Celsius. Base sa ating latest image mula sa Himawari, inyo makikita, easterlies, ito yung mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko, ang nakaka-apekto sa buong bansa. At yung mapapansin, itong makakapal na ulap sa may bandang south ng Mindanao o sa may south ng power line. Yan po ay ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Kasalukuyan, hindi ito nakaka-apekto sa ating bansa. At wala pa rin tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at within po sa Dagat Pasipiko. At sa 3-day weather outlook, inyo makikita sa Metro Manila, Baguio City at sa Legazpi City, sa susunod na 3 araw, magpapatuloy pa rin na magiging maganda at maliwalas ang panahon, maliban na po sa mga localized thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Sa Metro Manila, aabot po ng 35 hanggang 36 degrees Celsius. Sa Baguio, 26 to 27 degrees Celsius. At sa Legazpi City, 33 degrees Celsius. Dapat tayo sa Visayas. Sa susunod pong 3 araw, magiging maganda at maliwalas panahon pa rin, maliban lang po sa mga isolated o mga sandaling pag-ulan sa bandang hapon o gabi. Sa Metro Cebu, mataas po ang temperatura na abot ng 33 degrees Celsius. Sa Iloilo City, 33 hanggang 34 degrees Celsius. At sa Tacloban City, inaasahan po natin na abot ng 32 hanggang 33 degrees Celsius. Dapat tayo sa mga lugar po sa Mindanao. Yung makikita, fair weather po tayo sa susunod na 3 araw, maliban lang po sa mga isolated na mga pag-ulan. Sa Metro Davao, aabot po ng 33 hanggang 34 degrees Celsius. Ganun din po sa may Zamboanga City. Sa Cagayan de Oro City, aabot po ng 33 degrees Celsius. Ang araw sisikat mamaya pong 5:31 ng umaga. Ang araw lubog naman sa ganap na 6:14 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Okay, thank you very much sa Pag-asa. Samantala, tinagubilinan ni Dr. Ann Solis, Hepe ng Climatology Department ng Pag-asa, ang publiko na paghandaan ang anumang kondisyon ng panahon na mararanasan sa bansa upang makaiwas sa anumang pinsala na hatid nito sa mamamayan at kapaligiran. Samantala, abot sa 16 na lugar na nagtala ng pinakamataas na heat index o matinding ramdam ng init sa katawan. Kabilang na dito ang Aparicagayan na pumalo sa 48 degrees Celsius, Dagupan, Pangasinan, 47 degrees Celsius, Birac, Catanduanes, nasa 45 degrees, Lawag, Ilocos Norte at Bacnotan, La Union, 44 degrees Celsius, habang 43 degrees Celsius sa Masbate City at Tuguegarao City. Nagtala naman ng Pasay City ng 41 degrees Celsius, may lagnat na yun at 40 degrees naman sa Quezon City. Una nang sinabi ng Pag-asa na mainam na alam ng publiko ang heat index sa kanilang mga lugar at mga sintomas ng epekto ng sa katawan ng mataas na heat index upang maiwasang maitala ang heat cramps, heat exhaustion at heat stroke dulot ng matagal na pagkakababad sa init ng araw.
pinasusuko ng National Bureau of Investigation Davao si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy matapos mabigo ang mga otoridad na makita ito sa ginawang manhunt operation kahapon sa ilang ari-arian nito sa Davao. Napatid na tinungo ng NBI Central Mindanao Regional Office ang Prayer Mountain at Glory Mountain ni Kibuloy. Subalit hindi natagpuan ang pastor sa Tamayong Kalingan, Davao. Ayon sa NBI Central Mindanao Regional Office o SEMRO, ang kanilang pagsalakay sa mga posibleng hideout ni Kibuloy ay bunsod ng mga impormasyon na labas-pasok ang mga sasakyan sa lugar. Bagamat hindi nadatnan si Kibuloy sa lugar, tinanggap naman ng kanyang abogado ni si Kathleen K. Laurente ang arrest warrant laban sa pastor. Sinabi naman ng NBI Region 11 Director Arcelito Alba, patuloy nilang hahanapin si Kibuloy na haharap sa 3 kaso ng sexual and child abuse sa Davao Regional Trial Court at Qualified Regional Trial Court at human trafficking charges sa Pasay Regional Trial Court. Tinayak naman ni Alba na magiging mapagmatsyag pa rin na maaaring puntahan at pagtaguan ni Kibuloy lalo pat kinansila na ng Bureau of Immigration ang kanyang pasaporte. Samantala, interesado pala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matikman ang mga parisan sa Metro Manila na dinarayo ng mga netizen matapos mapanood ang viral video ng mga ito sa social media platform. Ayon sa Pangulo sa mga foodie na katulad niya, hindi nakakalampas ang mga viral ngayon na parisan kung saan ipinakita sa video ang parisan ni Diwata. Sa mga foodie na kagaya ko, si Pangulo yan, may magbabiral ngayon ang mga parisan, mukhang masasarap. Tingnan natin ang mga at masubukan natin. Yan ang pahayag ni Pangulo sa kanyang lingguang vlog na kung saan pagkaing Pilipino ang tinatalakay nito para sa linggong ito. Binanggit din ni Marcos na ang paborito niyang street food ay balot at mahilig siyang kumain ng prutas. Kadalasan anyang nakikita sa social media ang mga reaction videos na mga foreigner mula sa iba't ibang bansa na kumakain ng iba't ibang pagkain Pinoy katulad ng sitsirya, ulam, merienda at dessert. Talagang may pagmamalaki natin sa buong mundo ang mga pagkain natin dahil iba talaga ang flavor ng Filipino cuisine, ani Marcos. Sa online site Taste Atlas, ang Pilipinas ay kabilang na sa iba't ibang listahan ng top 100. Kabilang dito ang Makati Best Food City and Region in the World. Pang number 97 naman ani ang sinigang sa Best Dishes. Number 93 ang lumpiang Shanghai. Sa Best Street Food, number 33 ang Pinoy Cooking sa Best Cuisine in the World. Idinagdag pa ng Pangulo na dinagdag ng Pangulo na sa tingin niya ay marami pang masasarap na pagkain Pilipino ang hindi pa sumisikat. Pagdadalaan niya ang ng turista ang pagkain na tinatawag na gastronomic tourism. Ang pagkain niya ay hindi lamang nakabubusog sa tiyan, kundi maging sa kaluluwa. Ganda, no? Dahil sa sinasabing pumutok na charger, isang 86 na taon, 86 years old na lola, ang patay matapos na sumiklab ang sunog sa kanilang kabahayan na ikinadamay ng isang gusali sa Ermita, Manila kahapon ng umaga. Kinilala ng pulisya ang nasabing si Chu Deng Kalbakale,
isang Chinese na sinasabing bedridden at hindi na nakakatayong mag-isa matapos matrap sa nasusunog nilang tahanan. 3 ang nasaktan sa sunog na kinabibilangan ng 2 bombero at anak ng nasawi na si Peter Ko Kambakale, 49 years old, nang makalakhap ito ng usok. Batay sa ulat ng Manila Police District, Ermita Police Station, 5, alas 9:30 ng umaga, kahapon na maganap ang sunog sa pagitan ng Alhambra Street at Guerrero Street, malapit sa Plaza Ferguson sa Ermita. Nagsimula ang sunog sa isang 2 palapag na residential commercial building na nasa likod ng isang hotel na pagmamay-ari umano ng pamilya ng biktima at nadamay ang katabi nitong gusali. Nasa loob umano ng comfort room si Peter. Ngunit paglabas niya ay malaki na ang apoy ng kabahayan kaya hindi na niya nagawa pang iligtas ang kanyang ina. Nawalan din siya ng malay matapos makalanghap ng usok, ngunit naisalba ng mga otoridad at nasa maayos ng kalagayan. Sa pagtataya, abot ng 900,000 ang halaga ng ari-ari ang tinupok ng apoy. Samantalang 2 katao rin ang nasugatan ng sumiklab ang sunog sa Pulong Candy 1, Barangay Santa Ana, Taguig City nitong Linggo ng madaling araw. Nagtamo naman ng 1st degree burn sa kaliwang hita ng 2nd degree burn sa kaliwang talampakan ang residenteng si Jaira Gapus, 21 years old, habang si Jose Ramos, 24 years old, ay 2nd degree burn naman ang tinamo sa magkabilang kamay. Samantala, pupunuin natin ang Pogo. Itinigil na ng Department of Labor and Employment ang pag-issue ng mga work permit sa mga dayuhan na nagtatrabaho sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Dole National Capital Region Director Sara Mirasol, May 2 pa nang itigil nilang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa Alien Employment Permit para sa mga manggagawa. Sinabi ni Pogo manggagawa po, Pogo workers. Sinabi ni Mirasol na tatanggap lamang sila ng aplikasyon para sa regular internet gaming licenses, provisional internet gaming licenses, or mga notice of approval ng mga nabanggit na lisensya in-issue ng PAGCOR. Paglilinaw niya ang mga kumpanya na nagsumiti ng aplikasyon na may mga nasabing dokumento ngunit wala namang listahan ng PAGCOR ay hindi tatanggapin ng DOLE NCR. Paalala mo tayo mula sa ating himpilan. Naghahanap ng masarap na pagkain. Halika na, tara na sa Sincerity Restaurant. Ito'y matatagpuan sa 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din sila sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo magawi sa ground floor ng Lucky Chinatown Mall, Binondo, Manila. Meron din sila sa Unit 2, 285 P. Guevara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Meron din sila sa Robinson's Magnolia. Para sa maluwag, malaki, punta tayo sa SM Mega Mall. For your catering and deliveries, please call 8241-9990 and 8241-9972. Is it yummy? Yes. Sincerity. Ito. Family Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water.
Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay. Bininyag ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco na si Ferdinand Guerrero, isa sa mga convicted sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ni actor at TV host na si Bong Navarro ay mayroong aktibong derogatory record. Ibinahagi ni Tansinco na sa verifikasyon sa record ng BI na bunyag na si Guerrero ay mayroong active alert list order na nagugat sa isang warrant of arrest na inisyu ng Pasig City Regional Trial Court noong April 2014. Ayaw kay Tansinco sakaling si Guerrero ay may kwentro sa alinmang port, siya ay agad na iti-turn over sa pulisya na siyang magsisilbi ng warrant. Bukod sa alert level list, ni si Guerrero ay subject din ng active immigration lookout bulletin na inisyo noong 2014. Si Guerrero, kung matatandaan po natin, ay isa sa 4 na convicted sa kasong isinampa ni Navarro. Sa desisyon ng Taguig Regional Trial Court na inilabas noong May 2, hinatulang guilty sa kasong illegal detention sina Guerrero, kasama sina Cedric Lee, Dennis Ocampo, Dennis Cornejo at Simeon Ras dahil sa kansong isinampa sa kanila ni Navarro. Nakapiit na sina Lee, Cornejo at Ras habang nakakalaya pa si Guerrero na ngayon wanted na sa batas. Nag-ugat ang kaso sa isang insidente noong 2014 na kung saan ginulpi ni Lee si Navarro at matapos na akusang ginahasa si Cornejo. Kinumpirma naman ng Bucor na nasa kustodiya na nila ang negosyanteng si Cedric Lee matapos i-turn over ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation nitong Biyernes ng gabi. Sinabi ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. 9 ng gabi o alas 9 ng gabi nang matanggap ni Lee sa New Bilibid Prison. So alas 9 ng gabi nang matanggap si Lee sa New Bilibid Prison na yun po makita natin. Bilang standard operating procedure, mananatili sila sa NBP Reception and Diagnostic Center sa loob ng 60 araw. Ang unang 5 araw ay ilalagak siya sa RDC quarantine cell nang walang mga pribilehiyo sa mga pagbibisita. Kasunod nito ang diagnostic procedure na kinabibilangan ng medical, sociological, psychological, educational at classification process para sa 55 araw. Tulad ng kanyang convicted na si Dennis Melanis Cornejo, number C224P-172, at Simon Palmaras na may N224P, at sili naman na N224P-2117. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. Hello kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa.
Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili, kabayan, sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo, kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Ayan naman. Atin naman puntahan at dakuan ang magandang pasinaya at pagbibigay ng ating isa sa mga sponsor na walang iba kundi si Ambassador Francis Chua sa UDM, Universidad de Manila. Itong nakaraang Huwebes. Okay, tingnan natin. Ito po ay cutting ng ribbon. Ating mayor at vice mayor. Nandun sila ng buksan, i-unveil yung rebulto ni Ambassador Francis Chua. Ayan, tuwan-tuwa naman si Miss Felma. Nag-speech po ang ating ambassador dyan na sinasabing ang pag-aaral ay hindi magsisimula sa loob ng paaralan. Magsisimula ito sa pamilya. Yun, isang magandang narinig ko doon. Ito si Mrs. Ayan, third floor. Ayan, ha? At 162 na mga computers. Ayan po, napakarami. At buong third floor nilagyan ng maayos na ventilasyon. May aircon na po ang third floor ng ng Universidad de Manila. Pinasbasan ang mga paaralan, lahat ng mga inilagay doon sa loob ng mga silid-aralan. Ayan po, 162 na mga computers. Ayan, di ba? Sa technology wing. Third floor po ito inaakyat. Ayan. In-interview po natin ang head ng UDM at syempre of course na-interview din natin si Ambassador Francis Chua. Gusto na ba pagod? Hindi siya napapagod. Bakit po kayo
dapat manahimik na lang tayo sa bahay, no? Trabaho ng trabaho, bakit po nagbigay kayo ng ganito? Dito sa Universidad de Manila. Alam mo ninyo, if you remember Mayor Isko, Opo. he's the one who made you. And ako naman, naniniwala ako sa edukasyon. Lalo na sa maraming tao ito na walang pera. Hindi naman totoo. Pag walang pera, ano sila maaabutan? Wala sila maabot. No? So, naisip ko, makutulong. In fact, hindi ko lang natutulong dito lang eh. Sa UP, natutulong ako sa Center School, Foundation Board. Marami sa mga akong nakutulong. So, basta may kailangan at abot kaya talaga tutulong. Basta sa edukasyon. So, hindi kayo napapagod ako? Parang... Hindi naman pwede mapagod. Oo na, bakit? Bakit? Kasi masaya ka pag matutulong sa kapwa. Ang mahirap, ibang taong nagtutulong sa iyo, yun ang mahirap. Habang tayo yung binibigay ng pagkakataon ng Diyos, nakatulong po tayo. Itong mga binigay nito, siyempre magagamit ng mga estudyante. Siguro yung happy nyo, no? Opo. Sobrang happy. And then, so many school, nakatulong po. So sabihin niyo pa, dadagdagan pa ba to? Anytime. Oh, ayan, Ma'am Pel, dadagdagan pa niya. Pero ang paano nila kayo naabot? Ay dahil kay, Okay. dati. So anong masasabi niyo ngayon sa mga estudyante narito para sabihin, eto kami, ayaw mo nga di pagyabang din, di ba? Hindi. Pero Lagi lang sinasabi na kayo, kailangan mas, di ba? Masunurin. No? At ano ba ang pinakaloob sa iyo ng Diyos? No? Pagka na-graduate ka na, to learn how to keep up. Yan ang naman eh. No? They could forget me. I have a lot of people and I never call back. And kaya naman hindi ko kumakato. No? If they need you, they could keep on asking sa akin. Ako naman, abot kaya. Yun naman. Pero ibig sabihin, masaya tayo pag nakita natin. Ang dami, ilan ba po ba itong mga... Hindi ko alam. Bahala. Ilan daw pa ito? Ilan daw itong mga... Yung pera, hindi galing sa akin. Galing kay mami. 8 times 3, tapos 7, nasan ba si Chris? So, mga 160. 160. Kaya mami, hindi sa akin yun, ha? Pera niya. Diba? Pero, Ambassador, sabi ko nga sa dami, narinig ko kanina yung mga binanggit nila doon. Ikaw ay naniniwala. Naniniwala ako sa'yo. Pero sabi ko, ang dami po nung aba. Diba? Yung balati talaga, ginawanan mo, aba. Diba? Kasi mahal tayo ng Diyos, eh. Okay. Aba, ano po? Kasi mahal tayo ng Diyos, eh. Tingnan mo. Cancer ako, stage 4. Buhay pa rin. Sabi ng Diyos, marami ka pang napalitulong. Kaya I was never calling. Siguro sabi niya, si Manang President, may kailangan pa sa akin. Pero Ambassador, yung parang ikaw ay fatherly talaga. Kanina, narinig namin at nakuha namin yung mga mensahe mo diba? So talagang number 1 mong gusto, education, right? Oo, bakit? Pero, alam mo, pag hindi mo tinutulong ang kabataan, ano mangyayari sa kanila? Ano mangyayari sa bansa natin? Kaya everything is through education. Kaya sinasabi mo, ang education started at home. Ang magulang pera. Huwag kong sasabihin, yun ay responsibilidad ng teacher. Hindi yung totoo. That's the responsibility of the parents. And they should know which school ipapasok. And they should know what kind of president they have. Yan. Yan ang importante. Meron na susunod. Pero ang ano ko lang ay malalaki na yung mga anak mo, ba? Oo, malaki na. Pero sabi ko nga, tinuro mo ba sa kanila din ito? Ito mga ganito ginagawa mo. Diba? Kasama mo sila diba? Alam mo yung anak ko, ako nga hanggang UP lang. Hanggang UP lang. Sila napunta sa Harvard, kung ano-ano eskwela. Kasi at that time, we are poor. Yes. So I make a lot of money, and then I could afford to send. Imagine my son go to Harvard or all the premium school or
all over the world. Ako lang. The highest I'm attended is you. Kasi wala akong pera. I would like to go abroad, but I could afford. Pero I'm very happy. Alam mo, sa UP. You learn a lot. Because what? Our teacher, yung terror. And UP, hindi na unang tuturo. Bahala ka sa buhay mo. Ayun nga. Dito talagang ano no? Turong mahigpit talaga o may tanong ka. Ambassador, since na malaki na distribute nyo ditong eskwela, meron pa kayong ibang activity para lalo gumanda itong eskwela? May balak kayo for future? Alam mo, hindi lang itong eskwela. Marami kong tinuturo sa eskwela. Katulad sa Xavier School, katulad sa UP. Wow. Lahat tinuturo. Bakit? Kung meron kang apply na scholarship, pumunta ka sa akin. Bigyan ko kayo na scholarship. So siguro ano bang best message mo sa mga teacher dito at saka yung mga estudyante na tuwang-tuwa sa iyo? Matuto? Wala ko na. May na-interview kasi ako Wala kanina nila ng natulungan. estudyante. Isa pa iyak-iyak na. Kasi nakita nila yung mga ganyan. Anong sabi mo po doon? Mabait ang Diyos sa atin. So kaya mahalin natin ang kapwa. At wala. Itong principle natin. Nasakripisyo. Diba? Yes, Tingnan mo hanggang ngayon, lahat, meron pa siyang meeting eh. Just because of this, nandyan pa. Okay, I think there's konting salo-salo. Okay. Teka lang. Salamat. Alam niyo po ba na si kaisa-isang regent natin, meron po kasing konting honorarium na ibinibigay ang eskwelahan. Never po siyang tumanggap. Lahat po ng ibibigay namin sa kanya, hindi pa nakakarating sa kanya, ibinabalik na po sa akin. So I mean, that's how generous. Yes. At Ambassador, yung mga computer po natin, mga new generation na po, mga high-tech na. Kasi nasa likod na po yung ano niya, wala na po siyang wala na siya yung system unit. Nasa likod na po yung ano niya mismo, processor niya. So isahan na lang. So you have to take the principal siya ang Wow. So, Ambassador Francis C. Chua. One, two, three. Maraming salamat po, Ambassador Francis Chua and family. Maraming salamat po sa inyong handog na Technology Wing para sa reliance ng UDM. Kaya Manileños, tara na sa UDM. Mabuhay ka! Anong message niyo sa mga kabataan ng Manila? Unahin natin ang pag-aaral at unahin natin ang kaalaman para sa ating magandang kinabukasan. Maraming salamat po, Ambassador Francis Chua. Message niyo po, sino pwede magsalita? Message niyo po para sa ating mga estudyante. Ating mga mahal naming estudyante, alagaan niyo mabuti ang bigay ni Ambassador Chua ng mga computer para sa inyong pag-aaral. Pangalan po? Jeffrey Lita. Ayun ang kabuuan, pero may mga ilan pa tayo ipapakita mamaya lang po, no? Abangan po natin sa ating flash report. No? Okay. Wala po sa orientasyon ng Estados Unidos
na pagsilbihan ang mamamayang Pilipino dahil sila po mismo ang numero unong pumapatay sa mamamayan. Sila po mismo ang numero unong nanggagahasa, umatake sa ating nagpapagal. Kaya po lalo po ito sa Gabriela. Sa Gabriela yun, kasama po ang sa politika, ang kanilang dominansya para sa kanilang mga base militar sa iba't ibang rehiyon ng ating bayan. At upang tiyakin ang kanilang mahigpit na kontrol sa ating ekonomiya, militar, at pati na rin sa politika. Pero wag po natin kalilimutan, mga kasama, na sa panghihimasok ng bansang US, sa kamay ko, ng sundalo, sa mga sundalong saluhan, nasa kalang po, ng posibilidad, ang dami na naman ng mga kaso ng pang-aabuso at karahasan sa atin ng mga kababaihan, bata at mismo mga LGBTQ. Alam naman po natin saan man tulog ng daigdig, hanggat may base militar ang Estados Unidos, laging kalamak ang konstitusyon, laging kalamak ang karahasan at mga abuso sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino. At ang nakakagalis po doon, alam naman po natin sa mga nilalabag po nilang karapatang pantao, wala naman ni isa sa kanila ang napapanagot, pinapalaya pa nga. Kaya gano'n na lang po ang galit ng kababaihang Pilipino ngayong araw. Inututulan po namin ang patuloy na panghihimasok ng Estados Unidos sa Pilipinas at ang nagpapatuloy po ng mga hindi pantay na kasunduan. Tiyak din po tayo sa pagpapanatili itong mga hindi pantay na kasunduan na ito ay magpapatuloy po lalo. Ilang ng mga nagkakaisang Pilipino ngayon. Nagre-represent po ang isang bansa Pilipino simula kami Batanes hanggang Simunul, Tawi-Tawi, hanggang kami nandiyan kami sa Turtle Island. Ibig sabihin po, ito yung mga nagkakaisang Pilipino. Kahit makita niyo po ang aming sa mga FB page namin, makikita niyo isang bansa Pilipino. Kami po yung mga ordinaryong Pilipino na naging boses na po. Kami po yung nagre-represent kayo ng boses sa mga ordinaryong nagkakaisang Pilipino. So panawagan po namin sa aming mahal na senador, papasukin na po natin ang ICC. Ano man na usapin para sa Australia, dapat po natin pinapanindigan yun. Hindi po dapat ito yung panahon para sa politika. Hindi po kami nanawagan dito na usapin lamang na politika. Ito usapin ko lang po na karapatan ng pantao. Karapatan ng pantao ay dapat ibigay po natin ng hustisya na matagal na pong ninanais o pinapangarap ng mga umiiyak, mga pamilya na dating nakaraang madugong laban para sa kontra-droga. Ayun ang mga hinaing ng ating mga kababayan. Yan po ang ating plus report. Handog sa atin ni Katotong Jeff Balsa. Okay, meron ba tayong mga trabaho patrol? Okay, tingnan natin. Ano ba mga trabaho natin ngayon na kailangan? Ayan. Of course, urgent hiring ng mga 200. They need 200 factory workers na may sweldo dapat na New Taiwan dollars is 27,470. Ayan, mga factory workers po ang kailangan. Classification Standard Education College graduate of engineering courses related to electronics and technology, electrical, mechanical, computer science, and information system is an advantage. 2 years vocational graduate or college level, at least 2 years is also preferable. You can apply now, scan QR code.
May date na interview, May 29 and 30. Yan po ay pangailangan ng ating iQuest International Manpower Services Incorporated. So, Global Maritime Engineering Service Limited sa United Kingdom. Yan po mga kailangan. MK welder, plater, fabricator. Tandaan po natin, ang mga binabanggit natin dito ay wala pong placement fee. Male and female, minimum of 3 to 5 years of experience, must have shipbuilding, ship repair, and maintenance experience, must be able to read and understand the engineering drawings and interpret work instruction, willing to learn and review IELTS, UCB, or lesson and examine will be covered by the employer. You can apply online arms.lbsrecruitment.com.ph. Send your updated CV to apply UK or at lbsrecruitment.com.ph. Okay, you can direct rin po kayo doon sa LBS Recruitment Solution Corporation. Ito po ay matatagpuan sa number 610 Gochanco Building, TM Calao Street Corner, MY Orosa Street, Ermita, Manila. Perido ay nangangailangan din ng mga chef sa Slovenia. BS graduate in Hotel and Restaurant Management, Culinary Diploma with NC2 certificate, must have at least 1 year experience in cooking, meals for big kitchen, hotel and catering for events, experience hot and cold meals, commissary cook experience is an advantage. Male, good in English communication skill, height minimum of 160 cm with driver's license. They are open for walk-in applicants. For the other position, drop box is provided for your application. Otherwise, please send your updated resume to perido4slovenia@gmail.com with email subject position. Ito po ay matatagpuan ang Perido sa Unit A and B, 1845 Dian Street Corner, Boyle Street, Palanan, Makati. Email perido4hungary@gmail.com. Ayan po yung mga number na pwede nyong tawagan. Staff House nangangailangan sa Saudi Arabia ng sushi chef and cook. At least 3 years experience in the same field. Para naman si CF Sharp Crew Management Incorporated, job hiring passenger vessel sanitation officer ang kailangan nila. Must have shipboard experience. Please send your CV to recruithire@cfsharp.com. Yan po ang ating mga trabaho patrol dito. Okay. Yan po ang kabuuan ng ating balita. Balitang halian dito sa ating Kakampi Online. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Thank you, Mr. Carlos Chung, Junan Sures, and Nova Season, and of course, Mr. Jeff Balsa. Maraming pong salamat.